Lord, allowed us to find joy in it, allowed us to find, Lord, strength in it, Father God, so that we may be able to serve each other, serve you, Lord, and knowing our place in the body of Christ, Lord. So, Father, thank you, believing that today, Lord, you're going to fill us up, you're going to remind us, at the same time, you're going, Lord, to perform a transformation one more time. For from glory to glory, we want to be changed by you, Lord. From grace upon grace, Lord. Strength upon strength, Lord God. We want to be changed, Lord, by your word, by your anointing, by your presence. So, Father, we offer to you today our hearts, our mind, our lives, Lord, and believing, Lord, that this is going to be a good day to all of us, Father God. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Morning. Testimony muna. Good news. This is a good news. Because I know you're part of our church. You know, you've been partnering for many years now. You know, ang GGC together with New Life Tondo. Before we start to talk about it, let me just give you a testimony. Two things. First, yung aking personal evangelism. Because I have my own assignment in evangelizing different people, you know, radically, sa fraternity na Eagle, sa fraternity na Mason, sa fraternity na Taugapapi. You know, alam niyo may babautismo na akong 5 Mason. 5 Freemason. They are going to go for water baptism. And not only denouncing whatever they dedicated doon sa Freemasonry, pero yung sila mismo yung mag-share din ng gospel. Yun ang kakatuwa doon. Tapos, nung binibilang ko, yung mga tumanggap kay Lord, ng mga Mason, 38 na. Wow! It's always about the purpose. The purpose why we join, why we do what we do, na mas importante yun kesa dun sa yung wala tayong gagawin. Second testimony, wala kang ka-budget para sa isang room. Sa isang church kasi may isa pang room, kasi yung kids room, dapat 40 kids lang ang kasya, 100 na bata ang nandun. So, walang age bracket pagka Sunday. And so, walang ibang choice, kundi room. May nakita kaming isang room dun sa school, sa Westminster High School. And on that room, able na mag-cater ng at least 150 na bata. Malaki, pero bodega na lang siya. So, gagastosan mo siya ng malaking pera, kalahating milyon, para i-renovate yung room mismo. Pero last 2 months ago, yun na talaga yung priority namin. We prayed about it, we declared, we call out bills, you know, to come, to be paid for, para ma-renovate yun. Pero lahat ng fund went to the people, to the ministry. Wala kaming excess fund or savings. Just to know, we never even yet started to come up na itong fund ito para dito yan. Ito wala pa kami ganun, kahit singkong dulay. And then yesterday, may kaibigan si Pastor Paul, na matalik na kaibigan, si Linda Turner at si Mark Turner. May anak yun, si Scott Turner. And they are pastoring the church, City Church in Oklahoma. They were visiting us. Na-meet ko siya 13 years ago, 2011. Tapos, with that, the Lord already dropped something into his heart. 13 years ago. Then they came back. Tapos yung kwentuhan lang habang nagla-lunch kayo. So, Pastor, by the way, what's your priority right now to do? You know, for the church, for the kingdom, for the people? Right away. Kasi kaya magandang may piniprepare. You know, you cannot expect something that you're not prepared. So, dahil prepared ako palagi, alam ko kung kailan bubunutin. Sabi ko, ito, actually, we are praying for this, believing for this, and that this will cost an amount of like $500,000 para magawa. $500,000, how much that in dollars? More or less $10,000. Okay, we will pay for it. So, bayad na. Nung bayad na,
May email na kami na nakawal na sa Monday, papasok yung 550,000. So that is $10,000. Ang next, alam nyo, may papadesign ko na talaga yung 5,000 seating capacity ng church. I-design na lang yun. Isa na lang alam ko, di ba pera na lang. You have to prepare for what you are believing for. No, you cannot have something that you don't see. Kaya what you see, you get it. No, kailangan makita nyo. Pag nakita nyo, try to write it down. Try to quote it, estimate it, how much. You know why we don't have? 3 things. We don't ask, we don't write, we don't plan. Sabi ni Lord, ask. Sabi ni Habakkuk, write it on the tablets of your heart. Make it plain. Tapos, plan for faith. Hindi, by faith, Pastor. Planning is the greatest act of faith. Sa family niyo, you don't have your own house, you know why? Hindi kayo naghahanap kasi sino talagang bibili niyo. No, try to check na kung baga wala kayong kotse, motor, because hindi kayo nagsasakay sa mga mall. Pag may nakita kayo mga kotse nasa loob ng mall, sakyan nyo, yung feeling na kung nga, bibili nyo na ngayon. Pwede ba ilabas na ito ngayon na mismo? Act in faith. Upuan nyo, sakyan nyo. Tapos speak something about it. Kaya pag may nakita kayo mga nagdadrive na itong sakyan, huwag mo sabihin, I claim that akin yun. Para nakapin yun. Kapag dapat parang may-ari. You have to act by faith. Kasi that's how we overcame. Kaganoon natin, not even the word we overcame it by faith. So it's real, it's true. Yes, we are the natural man, pero we have to live it supernaturally at the same time. Dahil dalawa ang world, physical realm at saka spiritual realm. Pero most importantly, alam nyo, mas real yung spiritual realm. Kasi yung physical realm, all of that are what temporary. Pero yung spiritual realm, permanent. Up to eternal. Kaya nga, we live by faith at by sight. Well, because by faith is eternal, by sight is temporal. Temporary lang yung mga nakikita natin. Anyway, sige. This is going to be a Bible study, but it's going to be a practical thing about family, company, at saka ano natin, siguro sa department natin. I want to talk about creating a value-driven culture. May culture na tinatawag, no? Yan ang gagawin natin. Pag-usapan natin yung value ng driven culture. Alam niyo, sino sa inyo, huwag niyo sa kamay niyo, sabay-sabay kumakain sa bahay pagdating ng gabi. Ayun, yung iba hindi, no? Pare-pares tayo. Ako hindi. May mga... Sabay sa sarili niya. Culture yan eh, culture. Yung sabay-sabay kakain. Iba sa inyo, iba, akala natin, nakasanayan na lang natin na hindi, kasi nga, ganito kami, ganyan. Pero may mga family talagang grabe, uuwi talaga kahit anong mangyari. Maliban nung wala talagang choice, pero uuwi talaga, parang magkain na sila sabay-sabay. Culture yun. Culture. Sa company, pansin nyo sa atin tingnan nyo sa atin hindi sa atin hindi natin culture yung may mga nagmumura-mura. No? Pag nakapunta sa ibang mga company, common sa kanila yung mga nagmumurahan. Yung nagmumura, kwentuhan lang. Nagkukwentuhan lang, diba, inamit na lang ang mura, kwentuhan pa lang, hindi pa galit siya. Nakwentuhan pa lang yun, ano na. Hindi natin culture kasi yun dito. Kaya kahit ikaw, sanay kang magmura, tapos pag nakapasok ka sa culture natin, hindi mo magawa. Siguro, basta yung nagmumura sa isip. Pero hindi nyo nagagawa yan dito eh. Kasi hindi natin culture. Hindi culture. Pero sa ibang company may culture na ganito pagkatapos sa office, inuman. After office hours, na may layan na yan. Na hindi man araw-araw, pero at least once a week, mayroong layan na gano'n. May culture. Siguro, hindi pa Christian ng company, may gano'n tayong culture. Siguro, nung dating hindi pa Christian si Ma'am Sue, ang narinig ko pagka-party, si Ma'am Beth talagang grabe pagka uminom yan, ng juice. Kasi siguro before, nung hindi pa tayo Christian, the company have the culture of pag-celebration, kailangan bumabaha ng alak. Culture kasi yun na nabibigyan. So, it's very important to know what is our culture. Hindi lang sa company, pati sa family nyo. Culture actually is more than a building or the sign age hanging around it. Hindi mo siya yung makikita na nakahang. Ako sinasabi, ito yung culture namin. Nakikita niyo yung culture, live it. Pinamumuhay siya, hindi siya binabasa. And
culture is more than an environment. Hindi lang siya great ministries, hindi lang siya branding, hindi lang siya organizations. Ano yan? Full of intangible. Sabi nyo intangible. Intangible. Pag sabi sa intangible, nahahawakan, naaamoy, na ano siya evident, ano siya yung obvious. Intangible, hindi mo yan ano. Pero, created yan. At saka guarded by leaders. Binabantayan niya ng mga leader. Ano yung pagiging generous? Culture yun eh. Yung pagiging garante ng isang tao, personality yun, pero pagiging generous ng isang buong company, maraming nagbibigay. Yung maraming nagbibigay sa church, culture yun. Culture. Na binilt through times. Binilt yan through times ng mga panahon. So, ano ba yung mga sinasabing intangibles? Ito yung pag sinasabing ano, parang the place is a great culture. Yung pagpasok ng mga tao, parang yung sinasabi nila Scott Turner, yung bisita pa from Oklahoma. Sabi nila, Herb, you really have a good culture. Kaya nagkamapit ng ating ito. Sabi niya, the culture of your people is amazing. You know, how people serve, how they honor, how they love each other, and how you focus on what the poorest of the poor. The culture is wonderful. It's so amazing. Wala naman nakalagay na, pero nararamdaman ng mga tao, you know what we want? Pag meron nag-audit sa atin, may client na pupunta, may bisita pupunta, may mga guardia na sa labas pupunta, may culture tayo na nararamdaman nila from coffee, from greetings, from culture yun na napi-feel. Napagpasok, ramdam mo sa isang company, may culture, pero walang nakasulat. Kaya magkamag tayo, ano yung culture ng GGC? Na kapag may ibang taong papasok, amoy. Hindi siya amoy literal, pero ramdam. Okay. May culture, everybody's greeting good morning. Doon na mapapansin mo na parang lahat ng makasalubong, good morning, everybody's culture yun. Culture yun. Tingnan nyo, nararamdaman natin yung pagka nagkasalubong kayo, everybody, kahit sino hindi pagka nagkakasalubong lang kayo, tapos wala man lang pansinan, wala man lang good morning, kahit sino, nag-good morning lang kayo, baka doon sa ating mga boss. Pero even if not, yung kahit sino magkakasalubungan tayo, nag-good culture yun. Culture yun, nag-good morning yun tayo. It's a culture being built ng araw-araw na unang akala natin habits lang na ginagawa na na-form in 21 days. Ang habit, by the way, 21 days lang. Pag nakagawa ka ng isang bagay ng tuloy-tuloy consistent ng 21 days, it forms and it becomes a habit. Habit niya, kaya yung mga nag-yosi, mga nag-inom, mga nagpuyat, mga naglaro, mga nag-ginawa niya kasi ng consistent almost 3 weeks. Kaya naging body clock, body system, part na matic. Naging siya, yung habit na yun. And it takes 21 days. So you need to what? Determine honestly what your actions say you value. Kailangan ma-determine natin ng totoo, prangkahan. Yung actions mo, yun ang sinasabi ng value mo. Kaya ganun kang mag-actions, yun ang mahalaga sa'yo. So kaya hindi mo ina-action, hindi kasi mahalaga sa'yo. So whatever things that we don't value, we don't act upon it. Pero yung mga ina-actions natin, ginagawa natin na nakasanayan na mula morning, prayer natin, culture na natin yan. Hahanapin nyo na yan. Pag halimbawa sa ibang company kayo, lumipat kayo for example, hahanapin nyo sa amin, may culture kami doon. Nagpe-pray kami, pagdating ng umaga, tapos may prayer kami sa lunchtime, before kami muwi, naging part ng system natin, naging culture natin. Because the top management really put a value on prayer. Kaya tuloy, naging actions. So pag hindi pala ginagawa, ibig sabihin, hindi natin value. Yes. Pag hindi natin ginagawa, hindi natin value. If you think you know things, pero not doing it, you don't really know it all. Kasi when you do what you know what to do. Pag alam natin talagang ginagawa natin yung alam natin. So pag hindi natin ginagawa, halimbawa yung mga givings natin, charity, tithes and offering, efforts, love, mga ganito, we don't really believe it. Pero alam natin na tama. Alam natin na tama yun, pero hindi natin nagagawa kasi nga, that's not our value.
At yung value, napakalaking kinalaman yan sa culture. Every organization's values something. Every organization, they value something. Pero, not all values are intentional, spoken or written, or even clearly articulated. Pero lahat ng organizations, company, churches, ministry, family, may value yan. Meron silang mga salping na pinapahalagan. Sa kanila, mahalaga yung, hindi, mahalaga sa amin yung pagmamano. Hindi pwedeng hindi ka magmamano. Sa amin, mahalaga sa amin yung po at opo. Sa ibang family, hindi. Hindi kasi nila value yun eh. Sa amin, mahalaga sa amin, sabay-sabay kami kakain. Mahalaga sa amin, pag Pasko, kahit nasa ka, uuwi ka, sasama-sama tayo. Mahalaga sa amin yung ganito. Ganyan. Kasi value yun eh. You know, ano yan eh, value. Pero minsan, pag hindi mo na ipapasa, kasi nga hindi mo ginagawa. Hindi natin nagagawa. So, una, determine honestly what your actions say you value. Pangalawa, number 2, identify the values within you or your key leaders or key people. Identify natin within us. Ano sa atin yung mahalaga? Sa department natin, ano sa atin mahalaga? Yung work o yung relationship? Yung parang sa mga pastors, yung family o yung ministry? Ano mahalaga? Ito naman, parang parang mahalaga lahat yan, pero what are the top? What are the priorities? Asawa, anak. Ano yung mas priority? Spouse or children? Diyan maraming nalilito. Iba, di ba, mas mahalaga yung anak. Mas mahalaga sa akin yung anak ko. Kaya nabubroke yung break yung family. Hindi nakikita yung what first thing first. So identify natin the values within you or our people. Ano talaga yun? Paano malalaman, Pastor? Paano tayo malalaman kung ano yung mahalaga sa atin? No? How do we know that? What do you passionately love? Tanungin nyo, ano yung sobrang in love ka na gawin? Whether sports, whether spiritual, whether food, whether what do you passionately love? Pangalawa, what breaks your heart? Pangatlo, what makes you righteously angry? Mahalaga sa iyo yun. Pagka nakita mo kung ano yung nagbe-break ng heart mo, mahalaga sa iyo. Mahalaga sa iyo. Ako, pag may nalalaman akong nangyayari ganito sa taong ito, sa batang ito, sana nagsasaktan ako, nabubwisit ako, nalulungkot ako, na-apektuhan ako. Why? Because I value people, especially mga batang may hirap. Nagagalit talaga ako, nasasaktan ako, it breaks my heart. Because that's for me, nakita ko, kaya pala. Because that's my passionately love to do. That's my righteous anger. That's my heartbreaking mga moment pag ginagawa. Kasi may mga tao na huwag mo itatouch yung kanyang motor, magagalit ka. May binili siyang pyesa, may binili siyang ganito, mag-aawayan nila. Kasi bakit sa kanya, yun nandun yung value niya. Mahalaga sa kanya yan. Kotse. Huwag mo itatouch yung bag na binili niyang bago, kahit pang 35 din bag niya, isa lang naman ang ganagamit. Kasi value sa kanya yun, may ano siya eh. So, tingnan natin yun. And then, tingnan natin sa work. What you do passionately, what breaks your heart, what makes you angry. Sa family, sa inyong mag-asawa, sa inyong department. Thing number 3. Narrow down your values to 10 or mas konti. Pwede. Subukan nyo ba na isulat? Kahit 1 to 10 muna. O kung magagawa nyo 1 to 5, tapos nakapanood na lahat doon. 1 to 10, what are the things you value? Ano yung mga bagay na ano kung kayo sa family? Kung kayo, let's sit down. O, ano yung mga mahalaga sa atin, mga anak, usap tayo. Na talagang non-negotiable at saka negotiable. Pag sabi non-negotiable, hindi talaga pwede natin baliin yan. Maliban na lang sa mga may mangyayari ganito, emergency, o what are those 1 to 10? Try to write down 10 things you value. Kung hindi mo magawa sa family muna, sa sarili, what are those 10 things that you really value? Na sa'yo, hindi pwedeng pabayaan. Hindi pwedeng pabayaan. Parang itong isang kaibigan ko speaker sabi niya, 5 things sa buhay natin na parang mga bola.
Sabi niya, yung family, yung work, yung spiritual, yung friends, at saka yung self. Yun daw self, bolang rubber. Pwede yung ibagsak, tatalbog yan. Ano yan? Up, down, up, down. Sabi natin yung isang up, down, up, down. Yun daw spiritual, minsan ganun din. Up, down, bolang rubber yan. Yun daw family, nagda-down mo siya, naa-up mo siya, rubber yan, up, down. Pwede makabalik, pwede mga ano. No, yung friends, ganun din. Mali-disappoint sa'yo, maano sa'yo, up, down, rubber yan. Alam niyo yung work? Glass. Yung work, hindi pwedeng up, down, sibak ka. You're fired. Parang kala nyo, hindi, basta trick lang to, mag-bet tong work ko. Up, down. Fragile yan, baka nakakalimutan yan. Sabi ko sa anak ko, Paul, the work that you have right now, yun na yung work mo ngayon, fragile anak, glass. Yung spiritual mo, understand, sa ups and down tayo. Sa family, ups and down tayo, rubber yan. Sa sarili mo, minsan, you don't feel at all up and down. Magtang tatalbo ulit. Bumabalik na babalik-balik mo yan. Yung trabaho mo, hindi ikaw may-ari niya. Kahit ikaw may-ari, hindi mo dapat binadown. Down, up, down. Wait, glass yan. So we should know kung ano yung mga priority natin in life. Kung ano yung talagang minsan, kahit pagod ka, ayaw mo na. Nakakatawa yung picture, hindi ko lang na-send eh. May isang batang antok na antok may picture. Sinusuot niya yung gloves. Saan? Sa paa. Sabi, this is what you look like when you feel tired and then going to work. Yung antok na antok ka, yung gloves sinusuot mo sa paa. Kaya wala kang choice, kailangan pumasok kahit naka-gloves ka sa paa. Kasi nga, hindi pwedeng ibagsak up and down. Value natin yan eh. Why? Because from that point, the value mahalaga sa'yo, kasi dyan manggagaling yung pambayad ng gamot, pambili ng gamot, pambili ng ganito, ng ganyan. Nandun yun eh. So write those 10 things. What are the things that you value? Pag hindi natin alam kung ano yung mahalaga sa atin, hindi mo mapaprioritize. Kaya lagyan nyo na. Lagyan nyo na kung ano yung mga bagay na mahalaga sa inyo. Baka nga sa atin, hindi natin mahalaga sa atin yung health eh. Alam mo, mahalaga yun, pero hindi mo kasi nakasatap mo. Kaya kung kumain ka, kung matulog ka, kung mag-ano ka, lahat walang ano. So, pira na ng pira, hindi maingat, hindi maano, kasi hindi valuable sa'yo. Hindi sa'yo mahalaga, pero dapat alam mo yun eh. Tingnan mo, may mga 10 things sa'yo, so, pag hindi sa'yo mahalaga environment, kaya pa sa inyo, I think kasama sa top 10 ni Cheryl, environment. Gusto yung busiti siya, magtapo kayo ng plastic na nasa kalma yun. Pero, value sa kanya yun. Na maiinis siya pag may nakita may nagbabalang kotse, nakalang cruiser, bigyan yung pinagis, bigyan yung Jollibee na ano, o kaya cup, o kaya straw. Maiinis siya, sa kanya kasi may value yun. Kasama yung sa top 10 ng buhay niya. Ayaw niya ng mga plastic na tao. Value yun. What do you value? What makes you angry? Righteous anger. Ano yung nagpapainis sa'yo? Kasi when you're passionate and give things, nag-match, successful ka. Pag nalaman mo what you are passionate about, tapos give things mo pa yon, alam mo kung equals to success. Kung maghahanap kayo ng panibagong negosyo, sideline, yung passion mo at give things mo, yun ang i-match mo. May mga tao, alam mo ano, sobrang passionate in doing things. Nakita yung mga taong pagkakumata ng video, okay, kala mo, album na isang ano niya, alam niya rin ang numero, sabi niya. Hindi na kailangan ng songbook, alam niya rin kakantahin niya. Ang problema, hindi niya give things. Kaya pag kumanta, parang kawaling kinakaskas, nakakangilo. Pero passionate siya. Bahay na lang. Bahay niya, parang gano'n. Passionate siya eh, pero hindi give things. Yung iba, ayaw kumanta, yung tapos nung siya na kumanta, sumali ka ba ng tapos ng takalan? Ang galing niya, give things niya. Eh paano kung yung give things mo naging passion mo? Grabe yun. Kikita ka talaga. Yayaman ka talaga ng sobrang easy. Ano yung passion ng Michael Jordan? Maglaro ng basketball. And he loves it. Pero napakalaki ng kinalaman ng nanay ni Michael Jordan sa kanyang career. Nung hindi siya matanggap ng una, nung hindi siya kung hindi siya lunin ng nanay niya na mag-apply, kung ibang shift na lang, mag-ano. Sabi sa kanyang nanay niya, son, just do what you love and do what you're passionate about. And I know basketball is your passion. Okay ba? Yun na nga.
Alam na natin ang kaya. Sulat nyo, try nyo sulat. Yeah. No? Ano yung mga mahalaga sa inyo? Write down. Para mahalaman namin kung ano yung mahalaga sa inyo, ano yung masyado kong affected pag tinatouch ka. What makes you angry, what heartbreak your heart, what you're passionately you love to do, ano yung mga yun. So narrow it down. Top 5. Top 5, mas maganda. Kung kaya nyo yung top 5. When narrow it down your value, para malaman nyo kung saan kayo mag-i-spend. Pag sinimalaman, tingnan nyo yung budget nyo. Kung saan nandoon malaki yung pera nyo, nandoon yung value. Kaya nga sabi ng scriptures, where your treasure is, there your heart goes. Kaya tingnan nyo, kung magagawa kayo ng will, ng chunk, how much money you're spending, expenses on this, andun yung priority mo. Nandun yung priority mo. Kung dun mas malaki yung pera na pupunta, nandun yung priority. Pastor, everything is important. Then nothing is important. If everything is important, nothing is important. Wala na importante, lahat ng pala importante. Pastor, sa akin lahat mahalaga eh. Okay, if you value everything, you don't value anything. Yes. Diba? You value everything, you don't value anything. Real talk. You don't value anything talaga. Wala talagang mahalaga sa'yo pag lahat sa'yo mahalaga. Remember, lagi yung sinasabi ito, you don't have to know it all to be a great person or to be a great leader. Just be yourself. People would rather follow a leader who is always real than the one who is always right. Ang laging sinusundan ng mga tao na gusto, yung taong hindi lahat alam, pero siya yung taong lagi lang totoo. Na, eto, hindi ito mahalaga. Ito yung mahalaga sa akin. So, kung mahalaga sa'yo, for example, yung health, you will protect it. You will prepare for it. You will pay for it. Ilan sa inyo nag-spend ng time, gagastos para sa gym. Gagastos, hindi man gagastos, maglalaan ng oras para sa Zumba. Maglalaan ng oras para sa, well, tap mo yun eh. Ilan sa inyo walang pakialam sa exercise. Pakialam sa kinakain niya. Well, ibig sabihin, hindi yan valuable sa'yo. Hindi siya kasama sa top list mo, baka pwedeng suggest, itama mo na rin sa top 10 mo. Dahil pang 10. Well, it's important. Ito number 4. Once you clearly define your values, describe them in short, life-giving statement. Ba, meron kayo nakita ano? Lagay mo siya ng parang isang statement na para sa'yo personally. Na huwag nyo nang gamitin, time is gold. Sa slam book pa natin nakalatandaan yung high school eh. You know, it's your motto, time is gold. O love is blind. Kung ano mo kayong panibagong yung ikaw mismo ang nakatuklas sa sarili mo, tapos gawin mong principles mo yun. Ipunin mo, ako iniipon ko yun eh. Iniipon ko yung mga prinsipyo na yan eh. Na ano eh, imagan yan. Tapos gawin mong, halimbawa, may principles ako na ano, maging mabait na lang bago maging tama. Principles ko na yan. Na-discover ko. You know, I will be first kind before maging right. Kasama yung sa nabuo ko sa buhay na, wala na ito, maging mabait na lang kaysa maging tama. Kasi pag lagi kang tama, malaki talaga tama mo eh. Lagi kang tama eh. But be kind. So, come up with clear or yung specific statement ng one-liner na para sa'yo. No? You can copy to someone kung nakita mong very effective siya, tapos nakita mo para sa'yo din yun, then pwede. Pero gawa ka. Tapos yun yung i-post sa Facebook, i-hashtag mo na para sa'yo. Na na-discover mo kasi, na talaga yun ka. Na yun talaga sa'yo, nag-work for you, para ma-remind ka. Hindi pwede masyadong mahaba eh. Hindi pwede masyadong mahaba. If you cannot tweak your values, they are too long. Kung di mo pwede, alam mo, kailangan, kumbaga sa TikTok, kailangan mga minutes lang. Kumbaga sa ipopost mo, kailangan one-liner lang. Hindi pwede nagsulat ka ng nobela doon sa value mo, di mo rin magigets. Let me tell you this. If your values don't move you emotionally,
they are too dry. Kailangan yung values mo, it moves you emotionally. Yung naiiyak-iyak ka talaga. O yung pag nangyayari sa'yo, ang saya-saya mo talaga. Pero pag walang ganyang mga moment, dry yung value mo. Dapat yung tipo na kapag nakuha mo, nakamit mo, ang saya-saya mo. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Pag nakuha mo yung goal mo na yun. Why? Because you put more into that value. If your values don't move you to actions, get some new values. Halimbawa, hindi ka na move into action. Parang tayo ibang values. Baka hindi na mahalaga, hindi mo dapat pinapahalaga yung isang bagay mo kasi hindi ka naman namumove eh. Hindi ka naman namumove eh. Into actions. So, hanap ng ibang value. We want our values to be tatlo. Memorable, portable, emotional. Dapat ang inyong values, memorable. Pag yung tatlo na yan, memorable, portable, kaka emotional, alam nyo kung ano yan in one word? Legacy. Yan yung ipapamana mo sa anak mo. Why? Kasi naging memorable sa kanya yung ginawa mo. Naging portable, lagi niyang nangyay, nadadala kahit saan. Tapos, pag naaalala niya, nararamdaman niya. So, ibig sabihin, yung value mo na yan, mapapamana mo. Pero pag hindi naging memorable, portable, or emotional, it means, hindi talaga mahalaga sa'yo. O, tingnan niyo yung mga tao, yung mga anak ninyo, pamangkin. Pag may ginawa kayo sa kanya, o huwag na kayo, yung mga ginawa sa inyo, yung mga unang tao. Kasi tandaan nyo, ang mararamdaman, ang matatandaan sa atin ng tao, hindi lang sa mga sinabi ginawa mo. Matatandaan tayo, doon sa naramdaman nila, sa sinabi ginawa mo. How you made them feel from what you have said and done. Doon tayo ma-remember. Ano yung magandang tanong na lagi lagay nyo sa refrigerator nyo? How will I be remembered? How will you be remembered? Nang pambili ka ng piso, nakita mo si Jose Rizal, ano matatandaan nyo kay Rizal? Halaga yun eh. Pag ikaw, biglang naisip ka ng classmate mo, nakita ka sa class picture, binilugan yung itsura mo, ano natandaan nyo sa'yo? Ito yung natais sa classmate. Saan naman natandaan sa'yo? Dapat merong memorabilia tayo sa mga tao na matatandaan. Mag-isip kayo ng pwede nyo ipamana sa inyong mga anak. What would be those memorable, portable, emotional, na kapag ka nakakilala niya, naiiyak-iyak tayo. Ako, alam mo, may isang bagay lang ako na tanda ko sa tatay ko. Na before, I'm not talking about now. Hindi ako nagkaroon ng mabuting tatay. Nung ngayon na lang talaga siya. Pero may isang tanda ko, sabay-sabay kami kumain sa Recto, sa, yung may restaurant doon yung Booper, na maliit na restaurant. Pag naaalala ko yun, literally, pag naaalala ko, naaamoy ko yung hamburger. Ganun katindi. Bata pa ako nung sabay-sabay kami kumain, tapos nanood kami ng sine sa Odeon. Buhay pa Odeon. Wala yung Odeon. Hindi lang kasi yung Whopper na restaurant, kulay orange. Yung restaurant, tapos ang laki ng hamburger nila. Tuwan-tuwa ako, dalawa kami ni Warren, yung kuya ko. Wala pa yung bunso namin kapatid. Hindi na kami doon, tapos nanood kami ng sine. Tanda ko kasi yun yung araw na nahuli ng nanay ko, may babae yung tatay ko. Kaya pala, yung ginagawa, nanood kami ng sine, kung pinakain kami ng gano'n. Ang saya namin, tapos nung gabi lang, nagkaaway sila. Nung gabi rin pala, gets ko na. Kaya tuloy mo ba, pag nilalambing mo, bili kami ng pera, anong kalokohan ginawa mo? Pero hindi ko makalimutan yun, nagkaroon siya ng memorable moment sa akin when we went out as a family nung time na yun. Ano suggestion ko sa inyo? Dalasan yung paglabas bilang pamilya. Kain kayo sa simpleng sabay-sabay, kain kayo sa simpleng hamburgera. Kain kayo sabay-sabay sa simpleng kikiaman. Or fishbola. May mga pares naman sa kanto Why don't you do that? Spend more time with your kids.
Number 5, shape your culture, build your people around your values. Shape natin yung culture natin. Tayo mag-set yan. Gusto niyo ng mga sigawan, na-set yan sa inyo sa culture. Gusto niyo ng walang pansinan? Kaya kami ngayon, yung anak ko, 24 years old na, bago umalis, sumahaling pa sa akin si Paul. Well, hindi kasi naging namin culture yun. Hindi namin naging culture yun na magsasabihan ng I love you. Nako, tatay ko, never once, hanggang ngayon ako binabati ng happy birthday. Nahihiya, kakahiya ako para pag sabing happy birthday, hindi ka siya maglalako eh. Sobra, kakahiya kami. Ganun din yung experience niya siguro. Ganun din. Ganun din. Mga bruso, yung mga mga tough guys. Ang tingin nila, ang gagawin nila ganito. Pag babatiin nila isa sa happy birthday, magpapainom. Bibili sila ng alak, bibili ng dami ng birthday niya hindi lang pero yung happy birthday. Hindi dadaan niya sa mabuting usapan. Sa ganun niya gagawin yun. Pero yung magbabarian na, naku hindi. Para bang big deal sa amin yun. Big deal. So, sabi ko sa sarili ko, I will shape a culture to my family na hindi gano'n. Magbabatian kami ng happy birthday, mag-I love you kami, hahalik yung mga anak ko, magsasabi sa akin ng I miss you, magiging more expressive kami. And it became our culture. I can show you yung mga chat namin na na kung di kilala ng iba, malala pa may babae ako. Kasi I love you. I miss you so much. Di na lang yung anak kong babae yun. Why? It became a why? Because I shape it. Shinake ko na maging ganito. What are you shaping? Ano yung hinuhugis natin sa family natin? Pastor, hindi man kasi akong tatay at nanay, pwede na kayo ang nay, pwede ba kapit-kapit muna tayong kamay? Let's pray before we eat. Ano mo yung tinuturo namin sa Happy Land ngayon? Lahat yung mga bata, na 500-600 ng mga bata, tinuturo namin bago kumain, madalangin. Simple as that. Hindi, nagpatuto yung isang nanay, Pastor, nakakatawa nga eh. Hindi naman talaga kami nagdadasal bago kumain eh. Kaya lang, anak namin talagang tatayo siya. Opo, walang kakain. Mananalangin muna, sabi ng bata. Ito pa, pag nanalangin yung bata, kamay titiklaw. Ulo yung kamay titikil. Tahimik na mananalangin. Yung tatay, nanoche siya eh. Magiging culture yun hanggang sa sabihin ng tatay, si boss, nagagalit ka, pray na tayo. Pero pwede yung anak ang mag-set ng culture. Kung pag wala tayong ginagawa, sayang. Yes. Lead toward your values as if everything depends on it. Why? Because it does. Kung baga paano gawin yung talagang kailangan yung gawin, alam nyo ba't kayo nag-iipon? Hindi nyo yung savings, hindi nyo yung culture. Huwag nyo yung taas sa kamay nyo. Alam ko marami dito, walang ipon. Walang ipon. Kasi nga hindi nyo yung value. Hindi kayo sanay. So lead toward your values. Na para bang dyan nakasalalay lahat. Eh naman kasi totoo. Let me tell you a radical truth. Organizations don't change. People change. Ang nagbabago talaga, hindi naman organization. Tao. So, yung baguhin yung organizations, ang baguhin natin yung tao. Yung tao, iba, isipan pangalan natin, nakit yung pangalan natin. Palitan natin yung pangalan natin. Palitan natin yung team. Hindi yung tao. Why? Because when people change, the organization changes. Pag nagsimulang magbago yung tao, magbago yun. Matatawa ko doon sa may kilala kong pastor, nagpalit siya ng church. Pangatlong palit niya ng pangalan ng church. Nung una maintindihan ko, kasi alam niyo yung pangalan ng church? I rebuke you, Satan. Oh my God. I rebuke you, Satan. Mga sa province sa church, gano'n eh. Tapos may isang church pa, dahil naniniwala sa Trinity, nakalagay ng church nila, 3-in-1 church. Tapos shampoo, kape. Wala naman masama doon, pangalan lang. Pero hindi attractive eh. Saka nag-church sa 3-in-1. Hindi ka pwede natanong ko, church. 3-in-1 nga. Diba? O simba tayo saan? Sa I rebuke you, Satan Church.
Pero may verse, upon this church I will build, upon this rock I will build my church, even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya pala, I rebuke to Satan church yung pangalan. Anyway, when people change, the organization change. So, ang pakita natin tao. Ibig sabihin, yung character niya, personality niya, ayusin natin. What does this all mean for leading your organization or company or department? Ano ba ibig sabihin ng lahat ng ito? Patatingin na ito para tumakbo. Importante ito lalo sa HR. Check si Lady about it. Hire and recruit from your values. Na ano? Pag mag-hire tayo, kailangan maano natin based on our value. Sa church, ano ginagawa ko? Yung amin, we have 287 volunteers now. Ang basis ng pag-volunteer o magiging leader, dapat yung value niya based on my value. Para hindi manggulo. Kasi pagka magkaiba kami ng value, so kasi may mga volunteers, kaya pa na mag-volunteer kasi ang gusto niya, value niya, pera. Kumbaga, kailangan niya, kung susweldo siya hindi volunteerism ang value niya. Susunod na yun, syempre. May mga nasa payroll din kami mga staff, nasa ano eh. Pero pag yung una, gusto ko mag-serve kasi kailangan ng sideline. Tutugtog ako sa church kasi kailangan ng sideline. May allowance para nakukuha yung mga musicians. Ako, may nalaman niya. At saka ay magaling naman talaga. Dapat na rin ng value niya. Dahil yung magaling siya, dapat siyang bayaran. Hindi magmamatch yun. Masabihan ng konti yan. Mas magaling pa sa iya. Babackslide niya. So, why? Because you can teach skills, but you cannot teach values. I mean, ba't di pwede ituro ang values? There's something that we cannot be taught, but something can be learned. Yung value, isa yan sa pwedeng i-learn. Pero hindi pwedeng ituro na ito dapat ganyan. Nakikita ba yun? No, some things are taught, but some things are caught. May mga pwedeng ituro, pero may iba pwede ikakatch mo yan from the heart. Yun yung values. Hindi ka pwede ituro sa inyo na maging mabait kayo. Hindi, you need to catch it from the heart na I will be kind. Values yun eh. Pero natuturo yung skills. Kasi may mga magagaling tayong mga skillful na mga tao. Pero yung ugali, sucks. Magagaling pero grabe yung mga ugali. So, importante din yan. Remove people with distinctly different values. If your values don't align, do everyone a favor, go where they do. Ako na-realize ko, mas importante yung alignment kaysa sa assignment. Kailangan maging aligned muna kayo. Yung alignment mo kay God, maging maayos muna. Yung alignment mo sa isa't isa, sa inyong sa maging then proceed to assignment. Yung iba ang focus, you need to fulfill your assignment. Eh, hindi ka nga align eh. Kailangan alignment muna. Dapat meron muna tayong alignment sa isa't isa. Pansin nyo, a family that works together, prays together. A family na may aligned sa isa't isa, ang ganda ng takbo. A department na may alignment sa isa't isa. E ibang hindi, basta kailangan magawa natin assignment natin. Itong buwan na ito yung mga tasking. Secondary yun, ang primary, alam nyo kung ano? Ang priority muna, alignment. You need to be aligned with each other. Kaya tanong mo sa katabi mo, turo mo yung katabi mo, tapos mag-align niya kayo, align. Align. Dapat alignment yan. Align kayo. Kaya lang, hindi na ganyan ngayon, gano'n na, okay mo, no? Gano'n na ngayon, dahil tayo, kalahati na. Nung bata ko, ganyan, align. Diba, align. Sa mga bata, gano'n eh. Lalo yung lolo, naalala ko, tinuturoan yung apo niya. Sabi ng lolo doon sa apo niya, class open. Sabi ng apo niya, lolo, close. Marunong ka ba? Class open. Class open o class. Ay, mo katuro ng lolo. Sabi ng apo, close eh. Sabi ng lolo, marunong ka pa. Bata-bata mo pa. Kaya magpakorek. Hindi naka-align yun. So alignment is more important than your assignment. So bago nyo gawin isang bagay sa department, make sure na align kayo sa isa't isa. Make sure yung ginagawa nyo, by the way, align sa boss mo.
May ginagawa mo, hindi pala align kay boss. Hindi pala align sa superior mo. Pag sabi sa'yo, pagkatapos mong gawin, ba't ginawa mo yan? Ay, hindi mo ba gagawin? Hindi. Pero assignment mo yun, ha? Kaya lang, hindi kayo align eh. So, it's very important. So, if your values don't align, do everyone a favor. Go kung saan ka a-align. If you don't like where you are going, change directions. Hindi mo pala gusto yung pupunta, ba't di natin binabago? Di ba? Alam mo ba't marami mga tao binibling ibang tao? Kung sa umpisa pa lang, change mo na yung course ng directions mo, hindi kayo pupunta dyan. Kaya kayo napunta sa sitwasyon na yan because you allowed it. Sabi ni Pastor Paul, Irby, don't allow people to complain what they tolerate. Kung talaga mag-complain sila sa tinotolerate nila. So, ibig sabihin, ang magandang gawin, alam nyo kung ano, change nyo kagad yung directions. Alam nyo, may mga tinatawag na nautical mile o yung mga course sa barko. Sa barko, hindi naman katulad ng bisikleta na pagka gusto mo lumiko, ganun mo lang, liko ka na eh. It takes time, ha? Bago lumiko yung barko, it takes time. Pero ang laot ng dagat, nagkakapagdaan pa rin sila. It takes time para lumiko yung barko. Pero magkamali lang daw siya ng kanyang hindi mo napapansin yung konting liko na yun, dito ka pupunta, yung maliit na mga liko na navigate, ang layo na nun. Yung lumayo ka lang ng konti sa visions, ka lang, nasimulan mo lang yung isang bagay na hindi dapat mo ginagawang ganyan yung nakasanayan mo, sa reporting, sa PowerPoint, sa Excel, kung ano yung makasanayan mo, tapos hindi pala yun, tuloy-tuloy ng puro ganun na mangyayari. Kaya sa umpisa pa lang, ayusin na natin dapat ayusin from the very beginning. Kahit maraming sisimulan ulit. Just to align. So if you don't like where you are going, again, change the directions. O last na po, tapusin ko na. 4 benefits of a strong, driven value culture. 4 benefits of a strong value-driven culture. Ito yung benefits nito. Pag nag-drive tayo ng culture, na magandang culture. Number 1, strong values attract the right people and weed out the wrong people. Magka-attract tayo ng mga tamang tao. Yung mga staff natin na talagang para sa atin, makukuha natin. Yung mga tamang gwardiya na talagang para sa atin, makukuha natin. When because strong values. Hindi ko na babanggitin, pero marami na akong mga na-interview ng mga bago nating staff. Alam niyo kung anong sinasabi nila madalas? And yung sasabi na alam niyo po, Pastor, tuwan-tuwa po ako nung malaman kong Christian yung company dito. Nung malaman kong Christian yung company, kasi mga Christian sila eh. Mga Christian yung mga tao mga na-interview ko eh. Napasok ka dito, alam doon ako nun, it attract the same value. Hindi sa kanila jahe, meron tayo dati sa personnel. Nakalimutan ang pangalan nun eh. Jam. Hindi yan. Pero lalaki na nakasalamin, kaya siya from UP. Hindi siya fan ng Bible. Pero magaling siya. Yung lalaki na yun, ang galing nun. No, naglolo din yun eh. Anong pangalan nun? Anyway, ang galing niya, pero alam niyo umpisa pa lang, alam ko na from my heart, I don't see him in the future. Hindi ko siya nakikita magtatagal sa atin. Nung mga kausap ko, when you don't see people in the future, matik na. Use them before you lose them. Tingnan niyo yung mga tao nyo in the vlog. Tingnan niyo, ako may mga nakikita ko dito talagang magtatagal eh. Pero may mga makikita ka talaga na hindi magtatagal eh. Kasi hindi niya ng value niya. Hate niya yung Bible, ayaw niya ng prayer, ayaw niya ng mga pura pasikar na magkataon. Ayaw niya may mga ganun-ganun daw. Ang naniwala ko nga sa kanya, alam mo yung pitang-pitang, pinipinipitang-pang-pang. Alam mo yan? Kaso kinakanta mo. Ba't yung kinakanta mo okay sa'yo? Hindi niya kasi value yun. Hindi niya kasi value, kaya alam ko, dito magtatagal. Pero pag value niya yung word, value niya yung prayer, value niya yung Christianity, magtatagal to. Kasi parang nasabi sa sarili niya, finally, I am in a good culture. Nagmamatch. Yung mga guard natin, pag nagmatch yan sa atin, nako, tatagal talaga yan. Kahit sabihin, may magkaka-issue sa mga ganito, ganyan. Tapos sabihin nila,
Naku, hindi na. Okay na ako dito sa company ito, Christian. Okay na ako sa mga boss ko, Christian yung mga yan. Hindi perfect, pero at least Christian. Mga ganon. O, pangalawa, right values result in right actions. Pag tama yung value, tama yung gagawin natin eh. Pero kahit anong paggawa mo sa kanya, dahil hindi yung nag-gets niyang value, sasaliwa yan. Pag nakaharap ng magaling yan, pag nakatalikod na yan, ano niya kasi alam niya, hindi naman natin value yun eh. Kaya kailangan ma-inculcate na ito. Number 3, clear values reduce the need for policies and procedure. Nakakaumay kaya yung puro policies and procedure. Aminin natin. Pero pag may value, nalilis yung policies and procedure. Magugulat ka, ginagawa mo na, pag tinignan mo, alam mo, hindi mo na bebreak yung policy kasi value yun eh. Kaya dapat alam natin yung faith natin, core value, faith in God. Ano ba yun? Narapin ako. Faith in God, accountability, integrity, total security, humility in service. Dapat alam natin yung core values natin. Kasi yun yung pinahalaga natin. We have faith in God. We are accountable to God, to one another. We have integrity, hindi tayo nangungupit, hindi tayo ano. We feel, pag nandun tayo, they felt total security. Pag nandun tayo, hindi sila natatakot. Then, tapos, humility in service, humble pa. May din pang-apat. People love to be a part of a place with clear directions and values. Ang sarap mapunta sa isang lugar na alam mong ano, ang ganda ng direksyon. Ang ganda ng pupuntahan ng company dito. And I'm gonna be a part of it. Ang ganda ng values ng company. Why? They love the poorest of the poor people. They do charity. Nag-work ka na, nag-charity work ka pa. Ang ganda ng values na gano'n. Nung nag-work ka na, lumalago ka pa spiritually. Ang ganda ng values na gano'n. So nakikita mo yung directions ng company, sasabay ka talaga, sasama ka hanggang sa future. Until you see yourself na ano, it's time na maibigay naman yung chance. Ganun yun eh. Why? Because of the value. Amen? Amen. Sige, tayo lahat. Let's do one thing we value. Bakit tayo palagi nagpo-communion? Siguro tinatanong ng iba yan. PH, why we always do communion? Because Ma'am Susan have the revelations na sa communion may healing. Sa communion, may reminders ng unity. So kung iniisip nyo, baka mamaya mga bago dito nag-iisip, may culture ang GGC, may libreng pa-breakfast kaya lang biskwit. Hindi po ito libreng pa-breakfast. Hindi ito free breakfast nyo. Communion, bakit natin ginagawa? Because we value what Jesus did on the cross. Amen. Mahalaga sa atin yung ginawa ni Lord sa cross. At because mahalaga yon, nire-remind natin sarili natin na sa lahat at sugat niya, pinagaling tayo. Alam niyo kung anong value nitong ginagawa natin? Kung may sakit kayo ngayon, it can be your healing. Kung may problem ka ngayon, it can be your relief. Kung meron tayong mga challenges, it can be your help na, Lord, alam ko may ginawa ka pala sa cross ng Calvary. So it's a reminder. Kaya sabi niya, as often as you do this, remember me. So anong mahalaga sa communion? We are putting ourselves into a remembrance na ano, kailangan maalala ko si Lord. Busy ako, may problema ako ngayong Monday, mayroon akong mga things I've been through last night, last week, pero I have to remind myself, it's God. It's gonna be fine. Jesus will take over kung ano man yung gagawin ko mahirap sa buhay ko. So that's why we value communion. So please don't take it lightly. Pag nagko-communion tayo, put the value into it, believing the Lord, thank you. We remember you. Father God, bigyan mo po sa aming puso at isip, ilagay mo nga po, Ama, through the Holy Spirit, yung kahalagahan ng ginagawa naming Bible study, prayers, communion, worship especially, lahat ng ito, Lord. We pray that this is not become a practice or a routine, but let this become the thing that we value so much. Na para bang hindi kumpletong araw kung hindi kami nakapagdasal, nakapag-worship, nakapag-communion, make this as our value also, Lord. As part of the culture of GGC. Prayerful, worshipful, honoring, loving, kind, caring for one another. As we partake,
we receive your healing. In Jesus' name. Sabay-sabay natin kayo. Thank you for the blood of Jesus na nagtubos ng aming kasalanan. Pinupuri ka namin sa banal mong dugo, Lord. In Jesus' name. Amen. Thank you, Paige. Morning. The announcement here. Give me a few minutes to take your seats, please.